PBA All-Star. Itong huling dalawang season, maraming mga fans ang natutuwa, marami rin ang naiinis at marami ding mga fans ang natatawa. Natutuwa dahil ang kanilang mga idolo sa PBA ay nakapasok sa All-Star mula sa kanilang mga boto. Naiinis dahil tila daw kahit sa All-Star ay wala na ang sinasabing All-Star. May mga player daw na halos hindi naman nagagamit at may mga injury ay nakakapasok sa PBA All-Star lineup. Iinis dahil mas marami daw ang player na mas karapat-dapat sa slot at natatawa dahil ang mga players na nagpapakita ng gilas ng improvement sa kanilang mga mother team ay hindi nabibigyan ng pagkakataon kumpara sa mga players na halos walang ambag sa kanilang koponan ay nakakapasok dahil sa boto. Ano ba talaga ang meaning ng All-Star para sa mga fans at sa PBA Commissioner's Office? Ang isang magandang halimbawa dito ay ang dating Converge player na si Maverick Ahamisi na may conference average na 20 points per game kumpara kay Narj Pinto na may conference average na 2 points. Ano ba talaga ang meaning ng PBA All-Star? Napakarami pa ang masamang nangyayari sa paborito nating liga, ang pagbagsak ng gate attendance at viewer rating sa TV. Marami ang nagsasabi na wala na kasing ganang panoorin ang PBA ngayon dahil bago mag-umpisa ang conference, alam na nila ang papasok sa finals. May mga nagsasabi din na ang Hinebra lamang ang bumubuhay ng gate attendance ng PBA. May punto naman sila dahil yun ang nakikita sa ngayon. Pero bakit nung 90s at early 20s kahit hindi Hinebra ang naglalaro ay nagiging jam pack o puno ang gate attendance? Sabi ng karamihan, maganda ang PBA dati, balanse at hindi mo alam kung sino ang papasok sa finals. Kahit nga si JJ Helterbrand ay sinabi noong panahon nila kahit ang Air 21 ay pumasok pa sa finals. Ayon naman kay Mark Pingris, ang PBA dati ay balanse. Lahat ng team ay may malalakas na player at bago sila manalo talagang pinaghihirapan nila. Kaya noong panahon nila ay napakasarap ang mag-champion. Na para din namang sinabi na ang PBA Championship ngayon ay isang numero na lamang para sa team dahil sa simula pa lang alam na isa sa kanila ay mananalo ng kampyonato. Ayon naman kay Mark Cardona, siya ay pinasahod lamang ng Global Port ng 30k per month. At sa sinabing iyon ni Mark Cardona, talagang nagulat ang dating Hinebra superstar na si JJ Helterbrand. Sabay-sabi ni Helterbrand na sampal sa mukha iyon bilang isang pro basketball player. At sinabi din ni JJ Helterbrand na ang PBA ngayon ay super lopsided na. Marami na ang panawagan ng mga fans na gusto na nila ng pagbabago sa minamahal nating liga. Ngunit tila ang mga namumuno dito ay hindi alam ang nangyayari o nagbubulag-bulagan na lamang. Kung tutuusin, maswerte ang mga PBA official ngayon. Maswerte dahil kahit bagsak ang kanilang TV ratings at gate attendance, sila ay nandiyan pa rin. Yun ay dahil sa kapangyarihan ng social media. Kaya sila ay napapag-usapan pa rin. Imagine kung nung 90s ay malawak na ang social media. Noon, tanging sa TV, sa live at dyaryo lamang malalaman ang resulta. Ako ay isa rin sa naniniwala na kaya pa rin ng PBA ibalik ang glory tulad nung 80s at 90s era. Pero yun ay kailangan nilang suriin at pakinggan ang mungkahi ng mga taga-suporta nila. Sa huli, ang PBA ay isang business pa rin. Siguro, mas gusto lang ng mga team owner noon ang totoong kompetisyon sa liga, gaya ng tinuturing ko at ng maraming mga fans na team na Alaska na naghari noong 90s era at walang sister team at sumusunod sa batas na binuo ng liga nila. Hindi tulad ng mga ilang teams ngayon na mukhang ang PBA talaga para sa kanila ay isang marketing and business league lamang para sa mga consumer ng produkto nila at hindi libreng panoorin para sa masa. Malapit na ang PBA All-Star. All-Star daw sabi nila, pero sila pa rin ang ating makikita. Ako nga, pangalawa ko na.